Dominant Protector. Credit to the author. 931 hanggang 40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Mr. York, hindi ba ninyo nararamdaman na ang mga terminong ito ay medyo itinutulak ito? Sabi ni Pablo sa malalim na boses. Itinulak ito. Wala pa kaming narinig na terminong ganyan sa diksyonaryo ng aming House York. Natawa si Biden habang hinahampas ang mesang gawa sa marmol, nahati ito sa pira-piraso at pinalipad ang mga labi. Ang ilan sa kanila ay tinamaan pa ang kanyang mukha at naputol ito. Si Pablo ay nakatayo doon, ang kanyang mukha, binugbog. Ang pamilya Charlton ay nasa problema, ngunit walang mga diskarte na inihanda para sa pagsalakay na ito. Ang pangalawang kahilingan ay ipapangako ko sa iyo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng shares ng Pablo Industries. Ang una, gayon pa man. Hindi maaaring magpakasal si Cheryl sa iyong bahay. Sinabi ni Pablo pagkatapos ng ilang pag-aatubili. Kailangang gawin ang desisyon. Maaari siyang mawala sa kumpanya, ngunit hindi ang kanyang anak na babae. Ipapakasal siya sa House York bilang mistress. Nai-imagine na lang niya ang buhay ng hirap na naghihintay sa kanya. Hinding-hindi niya sisirain ang kanyang kinabukasan ng ganoon. Siya ang pipili kung sino ang gusto niyang pakasalan, sino siya para magpasya. Sa tingin mo ay babawiin ni House York ang sinabi nila. Malamig na tinignan siya ng Haldan. Kailangan mong maunawaan, Pablo, na hindi kami nakikipag-bargain sa iyo, binibigyan ka namin ng mga pagpipilian. Alinman sa mamatay ang iyong pamilya, o iregalo mo sa amin ang iyong anak na babae. Pumili ka. Kayong dalawa ay lumampas sa linya. Si Pablo ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa mga lalaki, ang kanyang mga kamao ay nakahawak ng mahigpit habang siya ay nanginginig. Tawid sa linya. Tawa lang ng tawa si Biden. Iyon mismo ang ginagawa namin. Hindi mahalaga kung ano ang gusto mong gawin. Maaari kang maghanap ng mga fighters for hire kung gusto mo, ngunit tingnan natin kung sino ang maglalakas loob sa hamon na labanan tayo, House York. Huwag kalimutan ang aming background, ang mga patakaran ng karaniwang mundo ay hindi naaangkop sa mga bahay ng nakatagong mundo. Ikaw. Kumakabog ang dibdib ni Pablo sa biglaang pananakit habang pinipigilan niya ito, bumibilis ang kanyang paghinga. Hindi niya inaasahan ang kumpletong kawalan ng talakayan, na ang mga taong ito ay gagawa lang ng mga kahilingan at iyon na. Nagawa na ni Pablo ang kompromiso, ngunit wala silang pakialam. Tama, hindi ba ang bodyguard ng anak mo, hindi ba't matigas ang ulo niya? Ayaw mong ipakasal sa amin ang anak mo, sige, basta may magagawa siya saka natin siya pakakawalan. Nag-aalala si Biden na hindi maiisip ni Pablo na tumawag sa background ni Terence. Medyo natahimik si Pablo. Hindi niya naintindihan ang ibig sabihin ni Biden, at ipinagpalagay na alam niya na nawala ng lakas si Terence, at ngayon ay pinupukaw siya. Bakit pa sila maglalakas loob na pumunta sa kanyang pintuan ng ganito matapos mawala ng lakas si Terence? Pag-isipan mong mabuti, bibigyan ka namin ng 2 araw. 2 araw na lang. Dahil doon, umalis sina Biden at Halden sa opisina. Nang makitang umalis ang dalawa, walang buhay na umupo si Pablo sa lupa. Hindi niya alam kung ano ang gagawin, at kung paano ito gagawin. Hinaharap ni House Charlton ang pinakamahirap na hamon nito, ngunit kanino niya iyon masisisi? Walang pagpipilian si Pablo kahit pinagsisihan niya ang lahat. Kung hindi dahil sa pagiging mas mabuting tao siya at nagpapagaan kay Gerald, hindi niya mabubuo ang kanyang pag-iisip at nakipagsanib puwersa kay Irving, at ang mga kaganapan ngayon ay hindi magaganap. Ang kasakiman ng tao ay walang katapusan, lalo na pagdating sa mga taong tulad nina Gerald at Irving. Hanggat ang kanilang kasakiman ay pinasigla, sila ay bubuo sa isang walang katapusang hukay. Dahil sa hitsura ni Terence, sumuko sila sandali, ngunit ang pagkawala ng lakas ni Terence ay agad na nag-imbite sa mga sakam na lalaking ito sa kanyang pintuan. Hindi lamang ang kanyang sariling mga problema ay napakabigat, ngunit ito rin ay nagbigay kay Terence ng mga kaaway. Hindi na niya kailangang magtago sa bahay kung hindi. Kahit na hindi lahat ng mga kaaway ni Terence ay ganap na ginawa dahil kay Pablo, ngunit kung hindi dahil sa kanya, hindi man lang siya makikipag-ugnayan sa mga ito, lalo pa ang paggawa ng mga kaaway.
Sa 2 araw na ito, naramdaman ni Jerwin na parang sumasakit ang kanyang bato, at palagi siyang umiihi ng dugo. Dahil dito, pumunta siya sa ospital para ipacheck ito. At nagulat siya sa nangyari. Anak, saan mo nakuha ang batong ito? Tinatanggihan ito ng iyong katawan, at sa hitsura nito, hindi ito tumutugma sa iyong katawan. Kailangan nating magsagawa ng operasyon at alisin ito kaagad. Sabi ng doktor pagkalabas ng resulta. Ano? Natigilan si Jerwin. Hindi pwede, sarili ko ang bato. Bakit tatanggihan ito ng katawan ko? You're on. That can't be right. Your body obviously has signs of kidney surgery, and from the looks of it, this new kidney seems to be different from your other one. Hindi malaman ng doktor na ito ay bato ng aso mula pa lamang sa pagsusuri, sa pag-aakalang ito ay medyo naiiba sa sariling bato ni Jerwin. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakaiba sa pagitan ng mga bato ng mga tao ay iba, at ang ilan ay mukhang lubhang naiiba. Ay! Hindi talaga maipaliwanag ni Jerwin ang dahilan, kung tutuusin, baka tumawag ng pulis ang doktor kapag naghinala. Anak, hindi talaga tugma ang kidney, at ang katawan mo ang nagre-react. Ang buhay mo mismo ay malalagay sa panganib kapag tumagal ang panahon. Mahigpit kong ipinapayo ang operasyon kaagad. Seryosong sabi ng doktor. Sige, pag-isipan ko. Kumunat ang noo ni Jerwin. Halos hindi na niya maibalik ang sariling bato, bakit niya ito puputulan ng walang bayad? Paglabas ng ospital, tinawagan niya si Leandro. Kasalukuyang nagdiriwang si Leandro na may malaking kainan kasama si Stanley at sinenyasan si Stanley na tumahimik habang kinuha niya ang telepono. Hello? When bro? Anong meron? Matandang Leandro bro, may mali. Sabi ni Jerwin. Itong bato, hindi tugma. Not a match. How is that possible, hindi ba sarili mong kidney yan? Sabi ni Leandro na parang gulat na gulat. Malamig siyang ngumisi sa sarili. Siyempre, hindi magtutugma ang dam kidney. Maliban kung si Jerwin ay isang aso. Akin na, oo, kaya naguguluhan ako. Sabi ng doktor hindi match pagkatapos niyang ipasuri. Sabi ni Jerwin. Sinabi pa niya sa akin na putulin ito. Ah, putulin mo. Kusa namang natigilan si Leandro sa pag-aakalang siya na mismo ang dumaan sa operasyon, kaya natural lang na dumaan din siya dito. Kung hindi, maaari niyang palaging piliin ang opsyon ng kamatayan. Hindi naman, baka may nangyaring mali sa check-up. 932. Kailangan kong makasigurado. Hindi maganda ang pakiramdam ko, sumasakit ang bato ko at naiihi ako ng dugo. Na-check ko ito sa ospital. Sabi ni Jerwin. Ganun ba? Baka masyadong matagal ang kidney sa katawan ko at na-assimilate sa katawan ko. Kaya nung binawi mo, hindi natugma sa katawan mo. Si Leandro ay nagsimulang magsalita ng random. Hindi niya pwedeng malaman ni Jerwin o hindi siya papayagang umalis ni Jerwin ng ganoon kaga. Pwede naman. Narinig ni Jerwin ang paliwanag ni Leandro at bigla siyang natauhan, hindi ka ba umiinom ng maraming gamot para maiwasang maalis ang kidney? Oo, malamang na binago ng gamot na iyon ang kidney mo. Naisip ni Leandro na medyo mabait si Jerwin para mag-isip ng dahilan para sa kanya bago pa niya maisip ang isa. Kung ganoon ang kaso, ano ang dapat kong gawin? Hindi magkatugma ang bato. Si Jerwin ay nasa bingit ng pag-iyak. Bakit sa halip ay lumaki ang kanyang bato na tumugma sa kay Leandro? Ano kayang gagawin niya? Hindi siya naglakas loob na pumunta sa ospital upang makahanap ng solusyon dahil ito ay kakaiba. Kung sinabi niya ang totoo, maaaring maghinala ang mga doktor dito at kung tatanungin nila kung bakit niya ibibigay ang kanyang kidney sa iba tapos babawiin, paano niya ito ipapaliwanag. Not to mention na uminom siya ng gamot para hindi magka-mismatching ang kidney. Kung may ibang paraan ang doktor para mapabuti ang kanyang sitwasyon, hindi sana sinabi sa kanya na alisin ang kidney na ito. Parang hindi niya rin kayang bayaran. Espesyal ang sitwasyon mo, pero may kilala akong mahimalang doktor at dapat mo siyang puntahan, baka magkaroon siya ng paraan para maayos ito. Sagot ni Leandro matapos mag-isip ng ilang sandali. Oh, miracle doctor. Saan? Bilisan mo, pupuntahan ko siya ngayon. Pumunta sa Floating Clouds Bar at hanapin si Sumaowang. Siya ang doktor ng pamilya ni Irving at siya ay napakahusay. Ang kanyang pangalan ay umiikot kamakailan, hindi mo ba narinig ang kanyang pangalan?
Oo, ngunit ang mga nakasulat sa internet ay mukhang labis na labis at sinabi na siya ay isang himala na doktor. Tumango si Jerwin, magpapagamot ako sa kanya ngayon din. Ibinaba ni Leandro ang tawag at tahimik na sinumpa ang fucking idiot bago tinawagan si Master Irving. Hello. Kinuha ni Irving. Nasa mabuting kalagayan siya matapos marinig ang mga ulat ni Coldy at Sumaowang. Tila si Pablo ay nasa isang mahigpit na lugar at ang pagkawala ni Terence ay nagpatunay na ang lahat ng mga balita ay tama. Nawala ang lahat ng kapangyarihan ni Terence at naging isang ordinaryong tao. Maaaring ay patong ni Irving ang kanyang mga kamay sa isang umiiral ng kumpanya ng real estate at labis siyang natuwa. Master Irving, si Leandro. Oh, little Leandro. Ano na? Kadalasan, hindi direktang kausapin ni Irving si Leandro, ngunit walang makakapagpagalit sa kanya ngayon. Diretso rin siyang tinawagan ni Leandro dahil nagmamadali siyang humingi ng pagkilala kay Irving. Master Irving, pinapanto ko sa iyo ang isang matabang tupa. Kunin mo siya sa abot ng iyong makakaya. Oh, talaga? Grabe. Anong klaseng sakit yan? Lalong nasasabik si Irving nang mabalitaan na may paparating na magbibigay sa kanya ng pera. Si Jerwin, ang taong may bato ng aso sa kanyang katawan. Sumagot si Leandro, ngayon ay halata na ito ay isang mismatch at hayaan si Sumaowang na magpasya kung ano ang dapat gawin. Walang problema. Little Liang, tatandaan kita para dito. Bibigyan ko ng benepisyo si Haosong para dito. Sabi ni Irving. Tungkulin kong magtrabaho para kay Master Irving. Hindi ko kailangan ng mga benepisyo. Paimbabaw na sagot ni Leandro. Matapos ibaba ni Leandro ang tawag, agad siyang binigyan ni Stanley ng malaking thumbs up sa gilid. Leandro bro, magandang plano, magandang plano. Isang Jerwin ang niloloko. Kahanga-hanga ang planong ito. Ang pagpatay mo ng walang pagdanak ng dugo. Niloko mo siya at magpapasalamat pa rin siya sa iyo. Siyempre, iyon ang pinakamataas na kaharian sa pagtrato sa iyong kaaway. Tumawa si Leandro, hindi na ako ang dating Leandro. Matalino na tayo ngayon. Napansin ko. Leandro bro, lalo kang nagiging makinang. Tumango si Stanley. Aha. Halika, ipagdiwang natin ang pagtatapos ni Terence at panoorin si Pablo na itinutulak. Itinaas ni Leandro ang kanyang baso. Cheers! Excited din si Stanley, o tama, Leandro bro, sa tingin mo ba dapat tayong pumunta at subukang makakuha ng higit pa sa kanya ngayong naging ganito si Terence? Bakit tayo pupunta? Ang tanga mo. Pinandilatan ni Leandro si Stanley, bakit hindi tumataas ang iyong IQ tulad ng sa akin? Bakit ito ay katulad ng isang bata sa kindergarten? Hindi ka ba maaaring umasenso sa antas ng elementarya? Bueno, akala ko ito ay dahil hindi ako dumaan sa isang sitwasyon sa buhay o kamatayan tulad mo. Tumawa ng mahina si Stanley, pero bakit hindi tayo makakapunta? Una, huwag mong maliitin si Terence. Isa siyang malaking karakter para mapunta ako sa ganitong sitwasyon, malamig na ngumuso ni Leandro, ang batang iyon ay magaling magpanggap at tumingin sa amin, nakalimutan mo na ba? Well, totoo yan. Pero hindi ba nawala ang kapangyarihan niya sa pagkakataong ito? Tumango si Stanley sa kaumiling. Wala na. Paano mo nalaman? Sinabi ni Leandro, sigurado ka ba na wala na ito? Paano kung nagsisinungaling siya? Hindi tulad ng dati na nawala sa kanya. Ginawa siya ni Master Irving na mawala ng kapangyarihan ngunit ano? Muli niyang binomba ang mga skyscraper. Ganun ba? Pinag-isipan ito ni Stanley at naisip na ito ay makatwiran, pero bakit hindi siya nagbibigay ng anumang reaksyon? Hindi ko siya makita, hindi tulad ng idiot na si Jerwin na kaya kong dayin. Umiling si Leandro, sa madaling salita, natatakot akong makitungo kay Terence. Anumang bagay na may kaugnayan sa kanya ay hindi kayang tasahin ng mga normal na tao. Oh, totoo. Tumango si Stanley, ito ang una, may iba pa ba? Pangalawa, tingnan mo. Lahat ng nandoon na nakikipaglaban para sa kita ay nasa antas ni na House Turner at Master Irving. Bilang subordinate ni Master Irving, iisipin niyang sinusubukan ko ring lumaban para sa isang bahagi at hindi iyon maganda. Leandro bro, tiyak na pinag-isipan mo ito ng mabuti. Hinangaan ito ni Stanley. Hindi ngayon. Pagkatapos bumalik ni Natoy, ako, si Leandro, ay mag-aamok.
Mayabang na sagot ni Leandro. Oo, oo. Pagkatapos niyang bumalik, si Leandro bro ang magiging pinakadakilang tao sa mundo. Tumango si Stanley. 933. Naging masaya si Jerwin nitong mga nakaraang araw. Hindi lang niya naibalik ang kanyang kidney, ngunit dumating din ang master mula sa Firewolf Gang na pumayag na tulungan siyang itayo ang underground boxing ring. Gayunpaman, hindi niya akalain na ang Firewolf Gang ay papayag na magpadala sa kanya ng external style master sa unang yugto ng Mystic Division, ngunit ang master na ipinadala ay nasa peak level ng middle stage ng Mystic Division sa halip. Ang malaking pagkakaiba ay lubhang nakakagulat. May isang master na mas mataas kaysa kay Terence. Siyempre, hindi alam ni Jerwin na nawala ang lahat ng kapangyarihan ni Terence. Siya ay abala sa pag-aalala tungkol sa kanyang bato nitong mga nakaraang araw at wala siyang oras na mag-alala tungkol sa iba pang mga bagay. Ngunit nang malaman niyang hindi magkatugma ang kanyang kidney, hinayla siya nito mula sa magagandang larawan patungo sa malupit na katotohanan. Wala na siyang pakialam sa kahit ano pa at sumugod sa floating clouds para makilala sina Master Irving at Joe Sumaowang. Kilala ni Jerwin si Master Irving at kilala niya si Coldy. Nagtulungan silang magbenta ng mga bato at hindi sila estranghero sa isa't isa. Pagpasok pa lang niya ay sinabi na niya ang kanyang intensyon. Alam ni Master Irving at Sumaowang ang katotohanan na nagkunwaring nagulat at nagmamalasakit na nagtanong, Master Jerwin, hindi mo ba naibalik ang sarili mong bato? Bakit hindi ito tugma? Hindi ko alam. Sinabi ni Leandro na marahil ay dahil nanatili ito sa kanyang katawan ng napakatagal at sa halip ay lumaki ito na tumugma sa kanya. Malungkot na sagot ni Jerwin, hindi alam ng ospital kung ano ang gagawin at sinabi sa akin na ang tanging paraan ay ang alisin ito, ngunit ayoko. Kidney ko ito at hindi ba mawawala ang transplant ko? Kaya nga nandito ako para kay Sumaowang. Nabalitaan ko na si Sumaowang ay isang himala na doktor, marahil ay magkakaroon ka ng paraan upang ayusin ito. Oh, hindi magkatugma ang kidney mo. Nagpahiwatig na si Master Irving na si Sumaowang ay mayaman si Jerwin at sinabi sa kanya na subukang makakuha ng mas maraming pera mula sa kanya hanggat maaari. Ngunit wala ring magawa si Sumaowang. Ang kidney ni Jerwin ay hindi talaga niya kidney, kundi isang dog kidney. Ano ang posibleng gawin niya? Nang tumawag si Leandro, pinag-usapan nina Sumaowang at Master Irving kung paano nila madaya si Jerwin, ngunit wala silang naisip na magandang plano. Kung tutusin, iba ang kidney ng tao sa kidney ng aso at kahit gaano kahusay si Sumaowang, hindi niya ito mapapantayan. Well, titingnan ko muna ang katawan mo. Palihim na pinag-isipan ni Sumaowang kung paano niya ito haharapin dahil ayaw niyang paalisan ang matabang tupang ito. Kahit manluloko si Sumaowang, pero hindi siya gumawa ng random na kasinungalingan para i-scam ang perang iyon. Bagamat isa siyang scammer, ang pamamaraan niya ay pagalingin ang kanilang karamdaman at kasabay nito, lumikha ng iba pang sintomas ng karamdaman para magpatuloy ang panggagancho. Ang problema ngayon ay hindi niya magamot ang sakit ni Jerwin. Hindi man lang ito sakit. Ang isang organ ay hindi tumugma at walang ibang paraan upang ayusin ito maliban sa putulin ito. Kahit gaano pa siya kagaling, hindi siya makagawa ng kidney at maibigay ito kay Jerwin. So, Sumaowang, may paraan ka ba para ayusin ito? Nanlamig ang puso ni Jerwin nang makita niyang sumimangot si Sumaowang at maingat na nagtanong. Gayunpaman, hindi niya alam na nakasimangot si Sumaowang dahil wala siyang paraan para magamot siya para hindi siya makaskam ng pera. Mahirap. Nagkunwari si Sumaowang at umiling, nasa masamang sitwasyon. Exactly, that's why I'm here for you. Nabalitaan ko na ginamo ang baluktot na mukha ni June at ngayon ay bumalik na siya sa normal. Hindi mo ba ako kayang ayusin din? Nakiusap si Jerwin, ayoko nang tanggalin muli ang kidney ko. Ayusin mo. Napabuntong hininga si Yawan. Paano niya na-adjust ang kanyang kidney? This kidney is not even yours, how the hell can I adjust it? Naubusan ng ideya si Sumaowang, at bagamat maaari siyang mandayan ng pera pansamantala, masisira ang kanyang reputasyon. Hindi inisip ni Sumaowang na ang panandaliang benepisyong ito ay sapat na karapat-dapat para masira niya ang kanyang reputasyon. Natatakot ako na kailangan mong putulin ito. Napabuntong hininga si Sumaowang at umiling. Ha! Kailangan ko. May iba pa ba akong pagpipilian?
Napaluha si Jerwin at kahit si Sumaowang ay walang paraan para maayos siya. Kung hindi, ikaw. Sasabihin pa lang ni Sumaowang na walang silbi kung iingatan niya ito, ngunit may biglang pumasok na ideya sa kanyang isipan. Hindi ba gusto ni Jerwin na panatilihin ang kanyang kidney? Di bale kung hindi niya putulin. Hindi ba tayos lang kung ginamit niya ang kanyang purong enerhiya upang aisil ang mga meridian sa paligid ng bato at mawala ang paggana ng bato? Hanggat maaari pa rin kumuha ng nutrisyon ang kidney at hindi pa tuluyang mamamatay at hindi pa gumana bilang isang normal na bato, makakamit niya ang gusto ni Jerwin. Hindi siya mamamatay sa pagkakaroon lamang ng isang bato at kung ang masamang bato ay tumigil sa paggana, si Jerwin ay hindi makakadama ng anuman sa kanyang sarili. Kailangan lang niyang ilihim sa kanila. Ang pamamaraang ito ay medyo banayad at ang mga tao lamang na may purong enerhiya ang makakamit ito. Iisipin ng mga normal na tao na nagsimulang gumana muli ang bato ni Jerwin. Kaya naman hindi natakot si Sumaowang na magpa-check up si Jerwin sa ospital. Ano yun? Sumaowang, may naisip ka bang paraan para mailigtas ako? Napatingin si Jerwin habang si Sumaowang ay biglang nagmuni-muni sa katahimikan. Ito ay hindi imposible, ngunit ito ay nagkakahalaga ng maraming purong enerhiya. Nakagamit na ako ng maraming purong enerhiya kamakailan, at hindi ito kakayanin ng aking katawan. Umiling si Sumaowang at bumaantong hininga, alam mo na isa akong cultivator at ang dalisay na enerhiya ay napakahalaga sa akin. Mas mahalaga pa ito kaysa sa buhay ko. Ang mga Kung Fu Masters ay hindi mawawala ang kanilang dalisay na enerhiya. Tingnan mo si Terence, nawala ang kanyang purong enerhiya at hindi ba siya naghihirap ngayon? Paliwanag ni Sumaowang. Terence. Nawala ng purong enerhiya si Terence. Natigilan si Jerwin. Ngunit sa ngayon, wala siya sa mood na mag-alala tungkol kay Terence at mabilis na sinabi, Sumaowang, ang pagliligtas sa buhay ng isang tao ay ang pinakamabait na bagay. Mangyaring iligtas ako, babayaran ko ang halaga nito. Hanggat maaari mo akong ayusin. Ganun ba? Nanatiling tahimik si Sumaowang at lumingon kay Master Irving. Sumaowang, si Master Jerwin ay nagtrabaho sa amin noon at ito ay isang kaaya-ayang pagtutulungan. Ngayon siya ay may problema, hindi namin siya mapapanood na mamatay. Namagitan si Irving. Okay. Dahil si Master Irving ang nagutos, paano ako hindi makakatulong? Aayusin ko ito para sa iyo, ngunit hindi ko alam kung kakayanin mo ang mga bayad sa medikal. Nag-isip sandali si Sumaowang at nagtanong. 934. Magkano? Mabilis na tanong ni Jerwin. 10 milyon. Nang pretuhin ni Sumaowang ang iba, hindi siya humingi ng kahit anong mas mababa sa 10 milyon. Kahit na ito ay isang kumpletong scam, ayaw niyang ibaba ang presyo. Pero, ayos. Nagdikit ang ngipin ni Jerwin. Hindi siya masyadong mayaman ngayon dahil ibinigay niya ang mayorya ng kanyang pera sa Housean at sa Wirewolf Gang. Ngunit ang Firewolf Gang ay nagbigay sa kanila ng 20 milyon para magsimula ng pondo para sa Underground Boxing Club. Ang pagkuha ng 10 milyon ng sabay-sabay ay sobra na. Gayunpaman, para makabawi, mas gugustuhin niyang mag-ipon na parang baliw sa hinaharap at ayusin ang kanyang kidney ngayon. Sige, ako na ang mag-aayos para sa iyo. Tumango si Sumaowang habang inilalabas niya ang kanyang mga pilak na karayom at nagkunwaring tinutusok ang mga karayom na iyon sa maraming bitik sa katawan ni Jerwin. Sa katunayan, lihim niyang tinatakan ang mga meridian sa paligid ng kidney ng aso gamit ang kanyang purong enerhiya upang makakuha lamang ito ng mga sustansya ng hindi gumagana ng normal. Sa hinaharap, ang bato ay maninirahan sa katawan ni Jerwin tulad ng isang parasito. Hindi alam ni Sumaowang kung ano ang magiging epekto nito ngunit wala siyang pakialam. Sa sandaling ginamo niya si Jerwin, anuman ang mangyari sa hinaharap ay wala sa kanyang negosyo. Baka mas madaya pa siya kapag nangyari iyon. Makalipas ang kalahating oras, inilabas ni Sumaowang ang mga karayom habang napuno ng pawis ang kanyang mukha. Pinunasan niya ang pawis niya at mahinang nagsalita, tapos na. Pero masyado na akong purong enerhiya at kailangan ko munang magpahinga. Mas mabuti ang pakiramdam ni Jerwin kaysa dati. Ito ay talagang kapaki-pakinabang. Natuwa siya, ayos na. Salamat Sumaowang, salamat. Wow! Sa wakas isa na akong normal na tao na may 2 kidney na. Oo, binabati kita.
Tumawa ng mahigpit si Irving at palihim na tinawag siyang tulala. Master Irving, ililipat ko sa iyo ang mga bayarin pagkatapos kong bumalik. Hindi mo ako pagdudahan, hindi ba? Nagmamadaling dumating si Jerwin at hindi masyadong nagdala ng pera. Ayos lang, nagkatrabaho na tayo at alam ko ang reputasyon mo. Ikinaway ni Irving ang kanyang mga kamay, ilipat mo na lang ito sa akin kapag bumalik ka na. Hindi mo rin pinalampas ang anumang bayad noon. Walang problema. Gustong bumalik ni Jerwin para tingnan kung maayos na ba talaga ang kanyang kidney o hindi. Kung tumigil ito sa pananakit at tumigil siya sa pag-ihi ng dugo, ililipat niya ang pera kay Irving. Ngayong maayos na ang kanyang kidney, naalala niya ang sinabi ni Sumaowang tungkol kay Terence at nagtanong, Master Irving, may nabanggit si Sumaowang kanina, ano ang nangyari kay Terence? Nawalan ba talaga siya ng purong enerhiya? Hindi mo alam ang tungkol dito. Nagulat si Irving. Ipinakalat niya ang balita na nawala ni Terence ang lahat ng kanyang kultibasyon at lohikal na pagsasalita, lahat ng mga karibal ni Terence ay dapat nakatanggap na ng balitang ito. Bakit hindi alam ni Jerwin ang tungkol dito? Masakit ang aking bato at naiihi ako ng dugo. Wala ako sa mood na mag-alala tungkol sa iba pang mga bagay kaya hindi pa ako nakakakuha ng balita. Mapait na ngumiti si Jerwin. Ganun ba? Tumango si Master Irving at walang itinago sa kanya. Ikinwento niya ang nangyari sa pagitan ni Terence at House Charlton, sinabi pa kay Jerwin na pumunta sila nina House Turner, House York kay Pablo para humingi ng pera. Pagkatapos ng lahat, ang balitang ito ay hindi lihim at maaaring malaman ni Jerwin pagkatapos magtanong sa paligid. Siya rin ay kaaway ni Terence at ang pagsasabi sa kanya ng balita ay maaaring maging masaya siya at ilipat ang pera kay Irving sa lalong madaling panahon. Oh! So si Pablo ay nasa isang mahigpit na lugar ngayon. Nagulat si Jerwin. Siyempre. Siguradong tapos na ang House Charlton sa pagkakataong ito. Tumawa si Irving, pero hindi ko akalain na makakasali din si House York. Hindi lang nila hinihingi ang lahat ng shares ng Pablo Industries, kundi hiniling pa nila kay Cheryl na pakasalan si House York bilang kanilang concubine. Sok-sok, sinamantala ng brat ni House York na iyon. Hindi kakaiba kay Irving na namagitan si House York. Hiningi na niya ang kumpanya ng real estate at kahit nasa taas si House York, hindi sila nang ahas na hindi bigyan ng kahit anong mukha. Kahit na kinuha ni House York ang Pablo Industries, kailangan pa rin nilang ibigay ang kumpanya ng real estate kay Irving. Oh! Palihim na sumimangot si Jerwin ngunit nagkunwaring nanghihinayang, kung sinuportahan ako ng Firewolf Gang, umalis na rin sana ako at magkakaroon din ako ng share. Pero katatapos lang ng kaso ko at ayokong ilagay ang sarili ko doon. Sa tingin ko, wala na akong paraan para makilahok dito. Ma'am, pero malas ka rin. Kinuha ng pulis ang lahat. Buti na lang ayos ka na, may pagkakataon ka pa sa hinaharap. Natural na hindi alam ni Irving na si Jerwin ay mayroon ng ibang ideya sa isip at naisip niya na si Jerwin ay talagang nalulungkot. Mauna na ako. Ililipat ko ang pera sa iyo pagkatapos kong bumalik, walang pakialam na sagot ni Jerwin. Master Jerwin, see you later. Kumaway si Irving sa peking pagnanasa. Tumango si Jerwin, nagpaalam at umalis sa floating clouds. May mas importante pa siyang gagawin. Si Jerwin ay hindi isang tanga. Niloko siya ni Leandro dahil may impresyon siya na sa kanya talaga ang kidney at hindi nagdududa. Sa katunayan, si Jerwin ay isang napakasamang tao. Sumaowang, naayos mo na ba? Curious na tanong ni Irving pagkaalis ni Jerwin. Hindi. Mabilis na hinubad ni Sumaowang ang kanyang jacket. Gaya noong nakaraan, purong enerhiya ang ginamit niya para magpawis para kunwari ay nagpapagaling siya sa pasyente. Ngunit sa katunayan, ang dami ng purong enerhiya na ginamit kay Jerwin ay hindi kasing dami ng ginamit niya sa paggawa ng peking pagpapawis. Kung gayon ikaw. Nagulat si Irving. Ginawa ko lang na mawala ng paggana ang kidney ng aso. Tinatakan ko ang ilang meridian at ang batong iyon ay mabubuhay lamang sa loob niya na parang parasito at wala nang ibang ginagawa. Paliwanag ni Sumaowang. Ha! Narinig ni Irving ang paliwanag ni Sumaowang at natuwa siya, evil, but really brilliant. Hahaha, I love it. Siyempre. Paano ako kikita ng hindi masama? Magalang na sagot ni Sumaowang, Master Irving, maliligo muna ako. Sobrang init. Go! Go!
Ikaw ang Diyos ko ng kayamanan. Hahaha. Masayang tumawa si Irving. Inulan siya ng swerte. Si Terence ay tapos na pasa at ang kanyang negosyo ay lumalaki ng palaki ng palaki. Kapag ganap na patay sina Pablo at Terence, ang lungsod ng Starfield ay magiging teritoryo ni Irving. Pagkaalis ni Jerwin sa Floating Clouds, nagmaneho siya patungong Pablo Industries. Si Jerwin ang ikalimang round ng mga hindi gustong bisita sa Pablo Industries. Nauna sa kanya, naroon si Ramon, mga tao mula sa House Turner, mga taong nasa ilalim ni Irving at mga taong mula sa House York. 935. Nakita ni Pablo si Jerwin na naglalakad papasok sa kanyang opisina at natarante siya. Nandito ba siya para samantalahin din siya? Jerwin. Para saan ka nandito? Kumunat ang noo ni Pablo. Wala siyang natatandaang may problema kay Jerwin at tinanggihan lang siya ng kanyang anak. Tito Charlton, nandito ako para tulungan ka. Isang Jerwin ang sumagot ng magalang at mahinhin, pinapanatili ang ugali na dapat taglayin ng isang junior sa harap ni Pablo. Nagpasya siyang tahakin ang ibang landas. Hindi siya nandito para pilitin si Pablo, kundi para samantalahin ang sitwasyon. Tulungan mo ako. Paano mo ako matutulungan? Nagulat si Pablo at nagtanong pabalik. Uncle Charlton, dapat ay problemado ka ngayon. Napakaraming tao ang naririto upang maghanap ng gulo. Bahay Turner, House York, maging ang mga tauhan ni Irving. Siguradong nagpapanik ka ngayon, tama ba? Ngumiti si Jerwin. Nandito ka ba para pagtawanan ako? Nainis si Pablo at ayaw na niyang magsalita pa ng kalokohan, ano ang gusto mo? Uncle Charlton, huwag mo na akong ikulong pa. Hindi mo ba alam kung sino ako? Lumaki ako kasama si Cheryl mula pagkabata at alam mo kung gaano ako kaseryoso kay Cheryl. Kaya nga ako pumunta dito para tulungan ka sa sandaling mabalitaan kung may problema ka. Sabi ni Jerwin. Paano mo ako tutulungan? Nagparaya si Pablo. Tio Charlton, nangyari ang lahat dahil ang batang iyon, si Terence, ay masyadong inutil. Kung wala ang kanyang mga cultivation, ang lahat ng iyong mga karibal ay sabay-sabay na dumating para sa iyo. Kung si Terence ay hindi mawawala ang kanyang kapangyarihan, nandito kaya ang mga taong ito? Hindi ba obvious? Kung si Little Terence ay katulad ng dati, bakit nandito ang mga taong ito? Nainis si Pablo, ngunit wala na siyang init ng ulo. Kaya, kung mayroon kang isang malaking taga-suporta sa likod mo, ang iyong mga problema ay malulutas. Ngumiti si Jerwin. Malaking taga-suporta. Saan? Naiinip na ngumuso si Pablo, walang lugar para sa iyo na makipag-usap kung mayroon ako. Dito. Tinapik ni Jerwin ang kanyang dibdib sa pagkabigo, Tito Charlton, ako ang iyong pinakamalaking taga-suporta. Ikaw. Kumunat ang noo ni Pablo. Oo. Hindi mo pa alam ang totoong background ko, di ba? Ipinagmamalaki ni Jerwin ang kanyang sarili, nagtatrabaho na ngayon ang Housean para sa Firewolf Gang. Siguradong narinig mo na ang Firewolf Gang noon pa ba? Siyempre, narinig na sila ni Pablo noon pa. Sila ang pinakamalaking sekta sa Hilaga ngunit kadalasan ay lihim silang kumikilos. Bagamat kinuha nila ang kontrol sa maraming industriya, wala silang ginawa sa kanilang sarili at isa sila sa mga sekta na hindi gaanong kilala. Gayunpaman, nabalitaan din niya na ang Firewolf Gang ay lubhang maimpluwensyahan at maraming malalaking pamilya ang kailangang magbigay sa kanila ng mukha. Firewolf Gang. Maaari mo silang tulungan. Tanong pabalik ni Pablo. Obviously not. Isang Jerwin shook his head awkwardly. Kung gayon, ano ang punto ng pagsasabi nito? Naisip ni Pablo na si Jerwin ay hindi dumating na may magandang intensyon at hindi siya binigyan ng magandang ekspresyon. Tahimik na tumawa si Jerwin, ngunit maaari nating hiramin ang kanilang impluwensya. Kung ako ay pinakasalan ni Cheryl, siya ang magiging manugang ng Firewolf Gang. Kapag ako ay nagsalita sa publiko, naniniwala ako na si House Turner, House York, maging si Irving ay kailangang magbigay ng mukha sa akin at gawin silang sumuko. Magpakasal ka. Natuwa si Pablo. Sa wakas ay naunawaan na niya ang gusto ni Jerwin. Gusto niyang pakasalan si Cheryl at dumating upang samantalahin ang sitwasyon. Oo.
Nagmamalaki si Jerwin, masasabi ko sa iyo na pinadalhan ako ng Firewolf Gang ng isang master, isang external style master sa tuktok ng gitnang yugto ng Mystic Division. Si House Turner Uncle Carlos ay nasa gitnang yugto lamang ng Mystic Division, ang bida ni House York ay isa lamang internal style master sa paunang yugto ng Mystic Division. Kahit na ang sumaowang ni Irving sa lahat ay nakapokus lamang sa estilong pang-medikal. Mga kasanayan at ang kanyang tunay na kakayahan sa pakikipaglaban ay magiging isang bagong kwento. Hindi inaasahan ni Pablo na tatayo sa likod ni Jerwin ang ganoong master. Hindi nakakagulat na naglakas loob siyang magbigay ng mga kondisyon. Hindi yun simple, mayroon kang isang master sa tabi mo. Tumango si Pablo at walang pakialam na sumagot. Eksakto. Tio Charlton, ano sa palagay mo? Kung pakakasalan ako ni Cheryl, ipapahayag ko na ako, si Jerwin, ay iyong manugang, at gagawin ang aking panlabas na Panginoon sa tuktok ng gitnang yugto ng Mystic Division upang takutin ang iba. Lahat sila ay kailangang magbigay ng mukha sa akin. Tumawa ang isang Jerwin. Natatakot ako na kahit na sumasang-ayon ako, hindi papayag si Cheryl, hindi direktang tinanggihan ni Pablo ang mungkahi ni Jerwin. Kaya, Jerwin, umalis ka na. Ha! Nagulat si Jerwin dahil hindi niya inaasahan na tatanggihan ni Pablo ang kanyang alok. Siya ay lubos na kumpiyansa bago siya dumating. Sa kanyang nalalaman, si Pablo ay nasa kanyang dulo. Dead end para sa kanya kung hindi niya tatanggapin ang alok niya. Gayunpaman, tinanggihan siya ni Pablo. Agad na natarante si Jerwin, Uncle Charlton, anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba gustong panatilihin ang Pablo Industries? Ang kaligayahan ni Cheryl ay mas mahalaga sa akin kaysa sa Pablo Industries, umiling si Pablo. Ang pakikipagtulungan kay Jerwin ay parang pakikipagtulungan sa isang tigre. Lalo na pagkatapos niyang malaman ang tungkol sa madilim na background ni Jerwin, naging mas ayaw niyang makipagtulungan kay Jerwin. Kung hahayaan niyang pakasalan si Cheryl kay Jerwin, hindi siya sasang-ayon. Paano naiiba ang magpakasal sa House York? Sa personalidad ni Cheryl, mas gugustuhin niya mamatay kaysa gawin iyon. Ngunit kung hindi ako pakakasalan ni Cheryl, kailangan niyang magpakasal sa House York. Ayaw sumuko ni Jerwin, marahil may countermeasure ka na. Hindi. Malinis na umiling si Pablo, ngunit hindi rin magpapakasal si Cheryl sa House York. Narinig ni Jerwin ang mga salita ni Pablo at huminahon. Kaya wala pang countermeasure si Pablo. Malamang naisip ni Pablo na mayroon pa siyang espasyo. Hindi siya masyadong pinilit ni House York at malamang naisip ni Pablo na maaari pa siyang makipag-ayos kay House York. Hindi na nagpanik si Jerwin habang iniisip ito, kung gayon, mangyaring isipin muli ito. Kung wala ng ibang paraan, maaari mo ring isaalang-alang ang aking mungkahi. 936. Okay. Walang pakialam na sagot ni Pablo nang hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Gusto ko ring tulungan si House Charlton. Pero, kung tutuusin, wala akong hinanakit kay House Turner, House York, at Master Irving. Kung walang dahilan para ilabas ko ang sarili ko doon, hindi ko gagawin. Kung hindi, mahihirapan ako sa hinaharap. Ang tanging paraan para hindi makapagsalita ang iba ay ang pakasalan ako ni Cheryl. Bagamat maaari niyang mapatunayang mali ang nararamdaman ko para sa kanya, ang langit at ang lupa. Patuloy na sinubukan ni Jerwin na kumbansihin si Pablo matapos niyang makita na nanatiling tahimik si Pablo. Alam ko. Pwede ka nang umalis. Tumango si Pablo at gustong paalisin si Jerwin. Ang mungkahi ni Jerwin ay hindi kaakit-akit kay Pablo. Kung nagustuhan ni Cheryl si Jerwin, matutuwa si Pablo na makitang mangyari ito. Ngunit ang problema ay hindi gusto ng kanyang anak na babae si Jerwin. Ang pagpapakasal sa kanya ay magdudulot sa kanya ng sakit. Sige. Uncle Charlton, pag-isipan mong mabuti at tawagan mo ako anumang oras. Tumango si Jerwin at umalis nang walang sinabi pa. Alam niya na kahit gaano pa niya sabihin, hindi niya magagawang biglang magbago ang isip ni Pablo. Gayunpaman, naniniwala si Jerwin na tatawagan siya ni Pablo kapag wala na siyang magagawa. Ito lang ang tanging pagpipilian ni Pablo.
Mukhang kailangan niyang mag-isip ng kung ano para mas ma-pressure si House York kay Pablo para humingi siya ng tulong sa kanya nang walang pinipili. Column. Naisip ni Pablo na walang kahihiyan kay Jerwin na samantalahin ang kanyang anak sa panahong tulad nito, ngunit ayaw niyang magsabi ng anuman. Si Jerwin ay wala dito para sa gulo at natutuwa siya tungkol dito. Pero ano ang dapat niyang gawin ngayon? Nagsimulang mag-isip si Pablo. Ang masamang balita ay pumasok sa tainga ng prinsesa, ngunit wala siyang magawa. Bagamat siya ay may kakayahan at marangal bilang may-ari ng palasyo ng madilim na gabi, sa ngayon, ang palasyo ay nasa mga kamay ng pinakadakilang elder, at nang walang pahintulot niya, walang makakaalis sa bundok. Ang may-ari ng palasyo na si Wendy ay nababalisa na nakaupo sa pavilion, at wala siya sa mood para sa pagtatanim. Lumipad ang isip at puso niya kay Starfield. Kung makakalipad siya, lilipad agad siya doon. May-ari ng palasyo, narito na naman si Elderly. Nakita siya ni Pering na patuloy na nakasimangot at nakaramdam ng sama ng loob para sa kanya. Ngunit siya ay isang maliit na babae, ano ang masasabi niya? Papasukin mo siya. Di ba sabi ko pwede na agad pumasok si Elderly? Narinig ni Wendy si Elderly na pumasok at agad na nagutos. Nakatanggap siya ng maraming masamang balita ngayon at inutusan niya si Elderly na bantayan ang anumang pagbabago sa lungsod ng Starfield. Mayroon bang bagong balita? Nanalangin siya na ito ay magandang balita. Oo. Walang magawa si Pering, ngunit sinabi ko kay Elderly na pumasok na, hiniling niya sa akin na sabihin muna sa iyo. Oh. Bilisan mo at dalhin mo siya. Tumango si Wendy. Aking ginang. Si Elderly ay ginabayan ni Pering at yumuko siya. Tito Lee, di ba sabi ko pwede ka na lang pumasok? Natarante si Wendy, ano? Anong nangyayari doon? Miss, hindi ko maaaring baliwalain ang mga patakaran. Hindi ko hahayaang mahuli nila akong lumalabag sa mga patakaran. Mapait na tumawa si Elderly, kung mawawala ang autoridad ko sa Dark Shadow Group, hindi ko na matutulungan si Miss. Sige, naiintindihan ko. Tio Lee, kumusta sina Pablo at Cheryl? Nagmamadaling tanong ni Wendy. Masama pa rin ang balita. Pinuntahan din sila ni House York. Bumantong hininga si Elderly at umiling. Bahay York. Bakit sila pumunta? Nagulat si Wendy, paano sinaktan ni Pablo ang mga tao mula sa House York? Hindi siya nasaktan ng sinuman mula sa House York, sabi ni Elderly, si Kevin mula sa House York ang nanloob sa mansyon ng Batang Miss at nasugatan ang kanyang alagang aso, si General Wilson. Nagalit siya at inutusan si Terence na patayin si Kevin. Ngunit dahil kay Fredo, pinabayaan ni Terence si Kevin. Ngunit si Kevin ay ngayon ay isang may kapansanan na lalaki mula sa kanya upang humingi ng paumanhin kay House. Bakit may nakapasok sa bahay ni Cheryl mula sa House York? Ano ang gusto nila? Galit na galit si Wendy, how dare a worldly house touch my daughter? Kung tumango ang pinakadakilang elder para kilalanin ang Batang Miss, hindi maglalakas loob si House York na hawakan siya. Mapait na tumawa si Elderly, hindi banggitin si House York, kahit na ang nakatagong bahay sa likod nila ay kailangang isaalang-alang ito bago sila kumilos. Eksakto. Bumantong hininga si Wendy, my bitter-fated daughter. Naroon din si House York dahil may ilang piraso ng mapa ng Tianjia Island si Terence. Sagot ni Elderly. Siya ay may mga labi ng mapa. Bahagyang nagulat si Wendy ngunit agad na umiling, never mind him. Ano ang sinabi ni House York? Ano ang gusto nila? Iminungkahi ni House York ang Batang Miss na magpakasal sa kanilang bahay bilang babae at hiniling ang kumpanya ng iyong asawa bilang dote. Bumantong hininga si Elderly. Ano? Biglang tumayo si Wendy at nagulat at galit na galit, paano sila magiging walang hiya? How dare they? If you show your face, Miss, they wouldn't dare to do that. Kahit ako, kung ipapakita ko ang mukha ko doon, House York wouldn't be so. But I can't leave the mountain. Walang magawang sagot ni Elderly, ang Dark Shadow Group ay umiiral upang mangolekta ng impormasyon, wala kaming mga master doon. Hindi. Magmamakaawa ako sa kanya. Hindi ko kayang panoorin sina Pidengshun at Cheryl na nasasaktan. Kung nasaktan sila, wala nang saysay na mabuhay pa ako.
Hindi na makaupo si Wendy. Kung ito ang sinabi ni Elder Lee, ang House Charlton ay matatapos na. Matatapos na rin ang buhay ng kanyang anak. Hindi niya kayang panoorin ang buhay ng kanyang anak na naging isang trahedya. Bumantong hininga si Elder Lee, sasama ako sa iyo. Sina Wendy at Elder Lee ay nagmamadaling pumunta sa cultivation place ng Greatest Elder at sa sandaling makapasok sila sa pinto, same time na hiniling ni Wendy, pinakamahusay na Elder, gusto ni Wendy na bumaba ng bundok. Bumaba ka. Nakalusot ka na ba sa Sky Division? Walang pakialam na sagot ng matanda at hindi pinansin ang mga ekspresyon niya. Hindi. Kaya hinihiling ni Wendy na bumaba. Kung makakalusot si Wendy, maaaring umalis si Wendy sa bundok kung kailan niya gusto. Sabi ni Wendy. Hindi, malamig na sagot ng pinakadakilang Elder. 937. Pakiusap. Pinakamahusay na Elder, nakikiusap ako sa iyo, pakiusap na bitawan mo ako. Hindi inaasahan ni Wendy na magiging matigas ang ulo niya at lumuhad sa lupa, ang pinakamahusay na Elder, ang aking asawa, at pamilya ay may problema at hindi ko ito maaaring baliwalain. Tumayo ka. Ikaw ang may-ari ng Palace of Dark Knights. Hindi ka maaaring lumuhad ng walang dahilan. Nakita ng matanda ang mahinang panig ni Wendy at umungal, bakit iba ang pagkatao mo sa lola mo noong bata pa siya? Kung gusto mong umalis, ipakita mo sa akin ang tunay mong kapangyarihan. Ano ang maibibigay sa iyo ng luha? Bibigyan ka ba ng iyong kaaway kung lumuhad ka? Ngunit hindi kita kaaway. Pakiusap, nakikiusap ako sa iyo, pakiusap na bitawan mo ako. Hindi ko kayang mawala sina Pablo at Cheryl. Nanatiling nakaluhod si Wendy sa lupa at nagmamakaawa. Sabi ko hindi. Malamig na tumawa ang pinakadakilang Elder, huwag nang sumubok. Mas mabuti kung mamatay sila. Mas mabuting patay na ang anak sa labas para hindi tayo pagtawanan ng mga taga-Tiandansek. Elder, kahit ano pa man, si Pablo ang asawa ko at si Cheryl ang anak ko. Umiiyak si Wendy, hindi ko sila kayang iwanan. Humph, kalokohan. Ang asawa mo ang pangalawang young master ng Tiandansek. Siya ang nagpadala ng Reg Along mapapangasawa. Malamig na sagot ng matanda, tingnan mo ang Pablo na iyon. Ni hindi niya kaya ang ilang clown. Ano ang maganda sa walang kakayahan na tanga na iyon? Nakikita mo ba kung gaano katalino ang pinili ko? Ano ang magagawa ng walang kakayahan na lalaking iyon? Mas mabuti pang patay na siya. Bagamat ang Dark Shadow Group ay nasa kontrol ni Elder Lee, ang ilang tao mula sa grupo ay nagtrabaho para sa pinakadakilang Elder at sa makatuwid, siya ay ipinaalam sa sandaling bumalik sila. Ipinagkatiwala ng lola ni Wendy ang palasyo sa Greatest Elder bago ito pumanaw. Buong buhay niya ay ginugol niya sa pagpapaunlad ng palasyo, ngunit hindi niya akalain na tataka si Wendy sa kasal sa sekta ng Tiandan. Naging matindi ang kanilang relasyon sa sekta ng Tiandan at sa isang gabi, naging biro silang lahat. Ang pinakadakilang Elder ay nabalisa dahil si Wendy ay masuwayin. Bagamat mahigpit at hindi makatwiran ang pakikitungo niya sa kanya, hindi niya naisip na kunin siya bilang may-ari ng palasyo at gusto niyang tumuon siya at makapasok sa Sky Division. Ang pinakadakilang Elder ay hindi makasarili, ngunit inilagay lamang niya siya at ang benepisyo ng palasyo sa mas mataas na antas kaysa sa kanyang buhay at damdamin. Para naman sa Dark Shadow Group, hindi ito orihinal na bahagi ng palasyo. Itinayo ito pagkatapos tumakas si Wendy upang hanapin siya, at si Elder Lee at ang pinakadakilang Elder ang parehong namamahala dito. Iyon din ang dahilan kung bakit ikinasal at nanganak si Wendy bago nila ito natagpuan at ibinalik. Kung hindi ka pumayag, luluhod ako dito hanggang sasabihin mong oo. Ipinakita ni Wendy ang katigasan ng ulo niya noong tumakas siya. Oh, ano pa man. Hintayin mong mamatay ang asawa mo at ang maliit mong anak sa labas. Natural kang tatayo, walang ingat na sagot ng pinakadakilang Elder. Pinakamahusay na Elder, hayaan mo akong magsabi ng ilang salita. Nagsalita si Elder Lee, Elder kung talagang patay na sina Pablo at Cheryl, naniniwala ako na ayaw nang mag-cultivate ni Palace Owner Wendy. Maaapektuhan nito ang bilis ng cultivation niya at maging ang ranking ng ating palasyo sa TNGA competition. Kapag patay na sila, natural na babawiin niya ang kanyang puso.
Hindi siya umasenso sa loob ng maraming taon dahil hindi pa niya binibitawan ang kanyang nararamdaman. Hindi naman natinag ang matanda at malamig na sumagot. Ako. Kailangan ko. Tio Lee, lalaban tayo. Narinig ni Wendy ang katiyakan ng matanda at biglang tumayo. Natigilan sandali si Elder Lee bago pumirma ng walang magawa. Miss, kahit gusto mong umalis, kailangan mong pag-usapan ito sa akin. Paano na lang natin lalabanan ang ating paraan? Gaya ng inaasahan, ang pinakadakilang elder ay tumingin kay Wendy na parang nagbibiro, lumaban ka sa labas. Elder Lee, magiging tanga ka ba sa kanya? Ako. Mapait na ngumiti si Elder Lee, papabalikan ko siya ngayon. Nabigla lang siya, gagawin ko kung bakit siya hikayatin. Hindi na kailangan. Ikinaway ng matanda ang kanyang mga kamay, halika, pigilan ang may-ari ng palasyo at bantayan siya hanggang sasabihin kung makakalabas na siya. Oo. Sa sandaling mag-utos siya, pumasok ang dalawang babaeng nakadamit tulad ni Elder Lee at hinawakan si Wendy mula sa magkabilang gilid. May-ari ng palasyo, excuse me. Sila rin ay mga matatanda ng palasyo ngunit ang kanilang kapangyarihan ay nasa parehong antas ng Wendy. Naging madali para sa kanila sa kanya. Malungkot na tumawa si Wendy habang nakatingin sa pinakadakilang elder. Sa sobrang kalungkutan, nawalan siya ng malay. Alam niyang imposibleng umalis siya ngayon, at pinagsisisihan niya ang pagiging impulsive niya. Pero kahit hindi niya sabihin, makakaalis kaya siya sa bundok. Malamang malalaman ng matanda ang kanyang plano bago pa man siya makaalis. Napabuntong hininga si Elder Lee habang iniisip niyang may dapat siyang gawin ngayon. Kilalang kilala niya si Miss. Mukha siyang mahina ngunit malakas ang kanyang kalooban. Kung hindi siya biglang tumakas ng walang anumang senyales. Kung may nangyari talaga kina Cheryl at Pablo, magpapakamatay talaga siya. Elder, alis muna ako. Lumingon si Elder Lee. Elder Lee, napanood mo siyang lumaki. Aliwin mo siya at subukang kumbansihin siya. Bumantong hininga ang matanda. Natatakot siya na baka gumawa si Wendy ng isang bagay na sobra at katangahan kaya gusto niyang tingnan siya ni Elder Lee. Natatakot din siya na si Elder Lee ay gumawa ng isang bagay ng lihim at gumawa ng mga desisyon ng walang pahintulot niya. Ako. Sige. Natural na nakita ni Elder Lee ang kanyang intensyon at walang magawang tumango. Mukhang wala na siyang magagawa kahit gugustuhin niya. Dahil binabantayan siya ng dalawa pang matanda, wala siyang pagkakataong gumawa ng anuman. Sir, young miss, sana makaligtas ka sa kalamidad na ito ng ligtas. Terence, nagtitiwala ako sa iyo at palagi kong nakikita ang iyong hitsura bilang pagkakataon para sa iyong pagtatagpo kay Miss at young miss. Bagamat hindi ko pa nalaman ang tungkol sa iyong background, hindi ito nakakaapekto sa aking instinct. Sana ay mabago mo ang kasalukuyang sitwasyon sa Starfield at magdala ng magandang balita sa amin ni Miss. 938. Ngayong gabi, aalis si Terence Linford. Gabi na pero hindi umuwi si Pablo. Nakaupo siya sa opisina ng chairman sa Pablo Towers, naninigarilyo dahil wala siyang magagawa. Hindi na bumalik si Pablo para makipagkita kay Terence dahil ayaw niyang sabihin kay Terence ang nangyari sa kanyang opisina ngayon, kaya nahihirapan siya. Siya mismo ang dapat magpasan nito, hindi si Terence. Si Pablo ay hindi guman sa paninigarilyo ngunit sa sandaling ito, ang ashtray sa kanyang mesa ay may maliit na bundok ng upos ng sigarilyo. Ang ilan ay nahulog pa sa mesa at abo ay kung saan-saan. Wala sa mood si Pablo na linisin ang mga upos ng sigarilyo at abo. Ang tanging pinagtutuunan niya ng pansin ay ang industriya ng Pablo at ang kinabukasan ni Cheryl. Maaari niyang isuko ang Pablo Industries, ngunit hindi niya kayang isuko ang kanyang pinakamamahal na anak na babae. Si Pablo ay isang tao na pinahahalagahan ang mga damdamin at siya ay ganap na kabaligtaran sa mga taong mas pinahahalagahan ang kanilang negosyo. Maaaring isakripisyo ng ilang tao ang kasal ng kanilang mga anak para sa kanilang negosyo at pilitin silang pakasalan ang mga taong hindi nila gusto, ngunit maaaring isuko ni Pablo ang lahat alang-alang sa kaligayahan ng kanyang anak. Gustong mamatay ni Pablo. Kung kaya niyang lutisin ang lahat ng ito sa pamamagitan ng kamatayan, mas gugustuhin niyang mamatay. Ngunit hindi siya maaaring mamatay.
Ang kanyang kamatayan ay hindi magbabago sa kapalaran ni Cheryl. Mayroong ilang lugar upang pag-usapan mula sa mga salita ni House Turner, at ang kahilingan ni Irving ay ang pinakamakatwiran. Hindi naman siya masyadong humingi, pero siguradong hindi rin maliit ang hiniling niya. Ito ay nasa loob ng limitasyon na maaaring tanggapin ni Pablo. Gayunpaman, lumampas ang kahilingan ni House York. Hindi lang shares ng kumpanya ang hinihingi nila, pero gusto nilang ikasal si Cheryl sa kanilang pamilya bilang concubine. Kung hindi nag-iisip si Cheryl, hindi ito sasalungat ni Pablo. Gayunpaman, ang kasalukuyang sitwasyon ay imposible para kay Cheryl na magpakasal sa kanilang pamilya. Kilalang kilala niya ang kanyang anak at alam niya mas gugustuhin nitong mamatay kaysa mapilitan na magpakasal. Tiningnan ni Pablo ang oras at naisip na dapat ay umalis na si Terence. Gaano man kawalang magawa si Pablo, nag-alinlangan siya ng mahabang panahon at kalaunan ay nadailang numero ng kanyang ama. Ayaw na ni Pablo na mag-alala pa ang kanyang ama para sa kanya. Nagretiro na siya at dapat niyang i-enjoy ang kanyang susunod na buhay ngunit palagi siyang iniistorbo ni Pablo sa mga problema sa negosyo. Sa pagkakataong ito, si House Charlton ay nasa matinding panganib. Kung wala silang naisip, mapahamak si House Charlton. Kung pinilit siya ni House York na pakasalan si Cheryl sa kanilang pamilya, kailangan ba niyang magsuot ng belo para sa kanyang kasal? Pablo, may problema ka ba ngayon? Kinuha ni Old Master Charlton at mahinahong nagtanong. Pare, alam mo ba kung anong nangyari dito? Bahagyang nagulat si Pablo. Some of it. Bagamat ikaw ang chairman ng kumpanya, huwag kalimutan na ako mismo ang gumawa nito. May ilan pa rin sa aking mga tao na nagtatrabaho doon, sagot niya. Pare, ano ang dapat kong gawin? Tapos na ang Pablo Industries. Si House Turner, Irving at House York ay sabay-sabay na pinipilit ako. Oras na lahat ng mabibigat na impluwensya ay dumating sa Starfield. Pinipilit nila akong lahat. Inihayag ni Pablo ang lahat, wala akong magawa, hindi ko alam kung ano ang gagawin. Kung gusto nila ng Pablo Industries, ibigay mo na lang sa kanila. Dapat alam mo na noong bata pa ako, nag-ooperate ako ng kumpanya. Pero dahil wala akong sapat na karanasan, nalugi ito. Ngumiti si Old Master Charlton habang inaalo niya si Pablo, ang Pablo Industries ang pangalawang kumpanya ko. Noong ginawa ko ang Pablo Industries, halos kasing edad mo ako. Kaya, kahit na hindi mo ako mabibigo sa pagkakataong ito. Pare, kaya akong talikuran ang aking negosyo, ngunit hindi ko kayang isuko ang kaligayahan ni Cheryl. Kung ipapakasal ko siya sa House York, masisira ang kanyang buhay. Mapait na tumawa si Pablo, kilala mo ang personalidad ni Cheryl, mas gugustuhin niyang mamatay kaysa magpakasal sa House York. Bakit kailangan niyang pakasalan si House York? Tumawa si Old Master Charlton, hindi ba sinabi ko sa iyo na ipakasal mo siya kay Terence? Oh. Nagulat si Pablo ngunit agad nang ngumiti ng mapait, nawala ang lahat ng kung fu ni Terence at gusto niyang bumalik sa dati niyang tahanan para maghanap ng paraan para mabawi ang kanyang kapangyarihan. Sinubukan kong patuloyin siya, hiniling na maging manugang ko siya. Inalok ko ang Pablo Industries bilang dot at pakasalan siya ni Cheryl, ngunit tinanggihan niya ang alok. Pablo, mali ang ganyang paraan ng pag-iisip. Ang Pablo Industries ay walang halaga kay Terence. Kailangan mong tumingin pa sa halip na problemayan ang mga benepisyong nakikita mo. Sinabi ni Old Master Charlton, nakalimutan mo ba ang sinabi ko sa iyo noon? Sinusubukan ng aming bahay Charlton na makipag-ugnayan kay Terence. Talagang hindi namin siya sinusubukang agawin ang aming mga ari-arian. Hindi ko nakalimutan ang tungkol dito at iyon ang dahilan kung bakit palagi ko siyang tinatrato ng mabait, tinatrato ko siya bilang sarili ko. Mahinhin na sagot ni Pablo. Kung gayon bakit ang iyong problema ay isang problema kung gayon? Ngumiti si Old Master Charlton. Ha! Hindi pa rin malinaw kay Pablo kung ano ang ibig sabihin ng kanyang ama. Mas mahalaga si Terence kaysa panatilihin ang kumpanya. Ibig mong sabihin. Natigilan si Pablo saglit. Saglit niyang naintindihan ang ibig sabihin ng kanyang ama ngunit hindi siya sigurado. Hindi ba uuwi si Terence para magtago mula sa gulo? Bakit hindi mo nalang isama si Cheryl at sumama sa kanya?
Ngumiti si Old Master Charlton, kung hindi mananatili si Terence, ipadala si Cheryl sa kanya. Ano? Pero may girlfriend na si Terence. At sa pagkakataong ito ay sasama rin ang girlfriend niya. Hindi bagay na pumunta kami ni Cheryl, di ba? Pakiramdam ni Pablo ay napakawalandiya niya. Sino bang nagsabing sumama ka sa kanya? Nagtalo si Old Master Charlton, huwag mo munang sabihin sa kanya, sundin mo muna ang mga hakbang niya pagkatapos niyang umalis. Kapag dumating ka, hindi ka niya kayang itaboy. Oh, ganun ba? Nagtanong si Pablo, pero hindi ba't napakawalandiya nito? At mayroon ng kasintahan si Terence, hindi ba't si Cheryl ang magiging asawa kung pupunta siya? Bagamat maaaring tanggapin ni Pablo si Josephine dahil sa kanyang anak na babae, at nilinaw din niya ito nang makipag-ayos siya kay Terence. Gayunpaman, sa ilalim ng pangyayari ay pinakasalan niya si Cheryl. Ang kanyang anak na babae ay mangguna at kung ang kanyang anak na babae ay hindi nag-iisip tungkol kay Josephine, hindi rin siya magsasalita ng anuman. Ngunit kung sinundan niya si Terence kasama si Cheryl, hindi ba siya nasa ibaba ni Josephine? Oh, gusto mo bang pakasalan ni Cheryl si House York o Terence? Tanong ni Old Master Charlton. Ako. Naiintindihan ko. Sa wakas ay natanto ni Pablo ang ibig niyang sabihin. Mukhang si Old Master Charlton ang nakakita ng lahat. 939. Ngunit tandaan, dapat kang umalis ng palihim bago dumating sina House Turner, House York, at Irving. Bilisan mo. Sa sandaling mahuli ka nila sa iyong lugar, natatakot akong hindi ka makakaalis kahit na gusto mo. Nagbabala si Old Master Charlton. Naiintindihan ko, Ama. Tumango si Pablo, dapat nakaalis na si Lil. Babalik ako at mag-impake ng mga gamit. Aalis ako kasama si Cheryl ngayong gabi. Mansion ni House Charlton. Walang masyadong bagahe si Terence. Mayroon lamang siyang maliit na bag na may ilang set ng damit na niregalo sa kanya ni Miss, ang 1-inch wooden box na binili niya sa auction, at ang 2 labi ng mapa na hindi pa niya alam ang gamit ng. Sa nakalipas na 2 araw, sinubukan ni Terence na iwasang makilala si Cheryl at hanggat maaari. Tao siya at hindi siya walang emosyon na parang halaman. May nararamdaman si Terence kina Miss at Yasi. Halos masabi niya na sila ay katulad ni Josephine. Matapos manirahan sa kanila, nagustuhan ni Terence ang 2 babaeng ito. Yung isa mukhang malamig sa labas pero mainit sa loob, yung isa parang tulala pero matalino. Sa kabila na ayaw harapin ni Terence, sa wakas ay araw na para umalis siya. Si Cheryl at Yasi ay nakaupo sa sopa sa living at tahimik at malungkot na nanunood habang inaayos ni Terence ang kanyang mga gamit. Cheryl sis, aalis na ba talaga si Shield bro? Namumula ang mga mata ni Yasi. Sa pagkakataong ito, hindi na siya naging masigla gaya ng dati ngunit medyo malungkot na nagsalita. Oo, aalis na siya. Tumango si Cheryl. Kaya meron. Ngayon talaga ang araw. Napabuntong hininga si Yasi. Oo, totoo. Tumango muli si Cheryl. Cheryl sis, gusto kong umalis kasama siya, biglang sabi ni Yasi. Kalokohan, paano ka makakaalis kasama siya? Napangiti si Cheryl habang umiiling, malapit na tayong kumukuha ng mga pagsusulit sa pagpasok sa universidad, laktawan mo ba ito? Aalis ka na ba sa pag-aaral? Oo, tumango si Yasi. Tere at tingnan natin kung nangangailangan ng tulong si Terence, tumayo si Cheryl at naglakad patungo sa kwarto ni Terence. Minsan, kinasusuklaman ni Cheryl ang kwartong ito at iniwasan niya ang mga lugar kung nasaan si Terence. Nagbago ang pakiramdam na ito nang hindi niya nalalaman. Nasanay na siya sa pag-iral ni Terence. Sanay na siya sa kwartong ito. Kwarto iyon ni Terence. Itinuring ni Cheryl si Terence bilang bahagi ng mansyon at sanay na siya sa maliit na kaligayahang naramdaman niya noong nasa paligid si Terence. Terence, kailangan mo ba ng tulong namin? Naglakad si Cheryl at tinitigan ang likod ni Terence. Ha! Ngumiti si Terence, ayos lang. Wala akong bagahe, ilang damit lang na regalo mo sa akin, inimpake ko na yan. Nakaramdam si Cheryl ng bukol sa kanyang lalamunan at halos sumabog sa mga taon. Aalis na si Terence ngunit hindi niya nakalimutang impake ang mga damit na ibinigay nito sa kanya na nagparamdam kay Cheryl.
Naaalala mo ba kami ni Yasi? Tanong ni Cheryl. Siyempre gagawin ko. Tumango si Terence, ang alaalang ito ay maganda para sa akin at pahahalagahan ko ito sa natitirang bahagi ng aking buhay. Ako. Ako din. Pinalakas ni Cheryl ang sarili at bumulong. At ako. Sinabi ni Yasi, Child bro, hindi mo ako makakalimutan. Hindi kita makakalimutan kahit na nakalimutan ko si Cheryl, tumawa si Terence. Humph. Narinig ni Miss ang mga salita ni Terence at hindi niya alam kung dapat ba siyang tumawa o umiyak. Sige, kailangan ko nang umalis, kinuha ni Terence ang kanyang bagahe at tumalikod patungo sa silid. Gayunpaman, si Miss at Yasi ay nakatayo sa pintuan nang hindi umaalis. Lahat ng magagandang bagay ay dapat na matapos, tama ba? Ngumiti si Terence, tapos na ang tungkulin ko. Mag-ingat ka kapag narito na ang bagong bodyguard. Madali lang talaga para sa akin ang pumuslit sa itaas. Mag-ingat ka, baka subukan niyang nakawin si Miss. Nakakainis ka. Namula si Cheryl at pinandilatan siya at nag-isip. Saka bakit hindi ka sumama? Gayunpaman, hindi niya masabi iyon ng malakas. Hindi ito biro, paano siya matatawa kapag iniwan sila ni Terence? Haha, ingatan mo ang iyong sarili. Mapagkakatiwalaan mo si General Wilson, malakas siya at kaya nitong pangalagaan ang mga ordinaryong kaaway. Tumango si Terence kay Miss. Okay. Alam ni Cheryl na totoo lahat ang sinabi niya. Hindi niya napigilan na umalis sa pamamagitan ng pagharang sa pinto, kinaladkad niya si Cheryl sa gilid ngunit napuno ng kalungkutan ang kanyang puso. Binuhat ni Terence ang kanyang backpack at lumabas ng kanyang silid. Lumapit siya sa pinto pero huminto. Nalungkot din siya. Ito ang misyon na kinaiinisan niyang iwan at ito ang misyon na pinakanabigo niya. Sangsang kapatid. Biglang tumawag si Yasi. Oo. Lumingon si Terence at tumingin sa kanya, anong problema, Yasi? Babalik ka ba pagkatapos mong mabawi ang iyong kapangyarihan? Babalik ka ba sa mansyon? Tanong ni Yasi. Kung maibabalik ko ang aking kapangyarihan at pagtagumpayan sa isang mas mataas na antas, babalik ako. Tumango si Terence. Gayunpaman, alam ni Terence na mahirap itong makamit, ngunit nangako siyang aaliwin si Yasi. Ang panlabas na estilo kung fu ay iba sa panloob na estilo kung fu. Sa sandaling maabot ng mga external na style master ang isang particular na level, maaabot nila ang isang mahirap na breakthrough point, at ito ay 100 beses na mas mahirap kaysa sa breakthrough point ng isang internal style master. Kung gusto niyang magsanay ng panlabas na estilo at malampasan ang kanyang nakaraang antas, kailangan niyang maabot ang gitnang yugto ng Mystic Division. Okay. Tumango si Yasi, pangako. Kung nalampasan mo ang dati mong level, kailangan mong manatili sa mansyon kasama kami ni Cheryl Sis. Pangako. Ngumiti si Terence at tumango. Pinky swear. Nagmamadaling lumapit si Yasi at ipinakita ang kanyang pinky. Okay. Hinawakan ni Terence ang kanyang pinky nang walang pagpipilian. Sa pamamagitan ng pinky swear na ito, hindi mo mababago ang iyong ideya sa loob ng 100 taon, kung sino ang magpalit ay magiging General Wilson. Sabi ni Yasi. Tumango si Terence. Dapat siyang pumunta. Goodbye Starfield, goodbye Mansion. Goodbye, his familiars. Woof woof. Tila nakita ni General Wilson ang malungkot na kapaligiran at tumahol ito kay Terence nang hindi sinasadya. General Wilson, protektahan sina Cheryl at Yasi. Tiwala si Terence sa matalinong Golden Division Dog na ito. Napakatalino nito at malamang naiintindihan nito ang pakikipag-usap niya sa mga babae. Kung hindi, hindi ito magre-react ng marahas kapag umalis siya ng bahay kanina. Woof woof. Si General Wilson ay tumakbo papunta kay Terence at tumalon sa mga bisig ni Terence. Okay fine, isang yakap. Bye, General Wilson. Ngunit nang nasa kalagitnaan na siya ng kanyang pangungusap, huminto siya at biglang naging kakaiba ang kanyang mga ekspresyon. Napalaki ang bibig ni Terence sa kanyang pagkagulat, hindi makapagsalita. 940. Isang bumulwak ng pamilyar na enerhiya ang mabilis na dumaloy sa katawan ni Terence. Nang bumulwak ang enerhiya sa kanyang katawan, lahat ng kalamnan sa kanyang katawan ay biglang nag-igting.
Ang lahat ng kanyang mga pores ay lumawak at matako na hinihigop ang enerhiya. Ang katawan ni Terence ay parang tuyong espongha at iniinom ang bawat patak ng tubig kapag nababad siya sa tubig. Ito ay ang kanyang enerhiya. Masyadong pamilyar si Terence dito. Si Terence ay parang maliit na patak ng tubig na tumutulo pabalik sa yakap ng karagatan habang comfortable siyang umuungol. Habang umiikot ang enerhiya sa kanyang katawan, ang mga nasirang meridian sa kanyang katawan ay mabilis na nagsimulang ibalik ang sarili nito. Nanlaki ang mga mata ni Terence at tumingin kay General Wilson na gulat at masaya. Tila nakaramdam ng sakit si General Wilson ngunit hindi ito kumawala sa yakap at patuloy na nanatili sa mga bisig ni Terence. Kung minsan, ang hinahanap niya ay maaaring dumating sa kanya sa isang nakakagulat na paraan. Hindi ba't ang enerhiya sa loob ng katawan ni General Wilson ay kanyang sariling enerhiya? Nang maging mapait si Terence sa pagkawala ng lakas sa kanyang katawan at dahil dito hindi na niya naibalik ang kanyang mga meridian, nakalimutan niya na sa mahigpit na pagsasalita, si General Wilson ay isa ring estudyante sa ilalim ng parehong sekta. Ang enerhiya nito ay kapareho ng kanyang sariling enerhiya at walang problema sa paggamit nito. Huwag mo akong istorbohin. Walang oras si Terence para magpaliwanag kina Cheryl at Yasi. Mabilis siyang tumakbo pabalik sa kanyang silid kasama si General Wilson sa kanyang mga bisig at nilock ang pinto. Ang biglaang pagkilos ni Terence ay nalitaw sa mga babae. Cheryl sis, anong nangyari kay Cheryl bro? Nakalilitong tumingin si Yasi sa nakasarang pinto at nagtanong. Hindi ko alam, umiling si Cheryl. Anong ginagawa ni Terence? Aalis na sana siya pero bigla siyang tumakbo pabalik sa kwarto nila ni General Wilson, anong ginagawa niya? Nakita ba ni Cheryl bro si General Wilson at ayaw na niyang umalis? Mapait na nagsalita si Yasi, Cheryl sis, may mas malalim bang koneksyon si General Wilson kay Cheryl bro kaysa sa atin? Hindi alam ni Cheryl ang sasabihin dahil hindi niya talaga masabi ang ginagawa ni Terence kay General Wilson. Pero bakit niya isinara ang pinto? May gusto ba siyang gawin kay General Wilson? Pero lalaki si General Wilson. Kakaibang tanong ni Yasi, oh. Don't tell me Cheryl bro is gay. Yasi, anong pinagsasasabi mo? Bakit ka nag-o-overthink? Pinandilatan ni Cheryl si Yasi habang si Yasi ay nadadala, gusto mo bang matamaan? Hindi. Inilabas ni Yasi ang kanyang dila at isinara ang kanyang bibig. Dahil sinabi niyang huwag siyang iistorbo, hindi namin gagawin. Nag-aalala si Cheryl. Alam niya na si General Wilson ay mas malakas kaysa dati at ngayon ay parang ordinaryong tao si Terence matapos mawala ang kanyang kapangyarihan. Siya ay nag-aalala na si General Wilson ay tumalon sa kanya ng masyadong marahas at saktan siya kapag hindi siya nakabantay. Kaya naman, tumakbo siya pabalik para pagalingin ang sarili. Natakot si Cheryl na mag-aalala rin si Cheryl kung sasabihin niya sa kanya. Sa bagay, assumption lang niya, paano kung hindi totoo? Bumalik si Terence sa kanyang silid at umupo sa kanyang kama habang nakakross ang kanyang mga paa. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nasiyahan sa kapangyarihan mula kay General Wilson na tumutulong sa kanya upang maibalik ang kanyang mga meridian. Ang mga ekspresyon ni Terence ay nagpabalik-balik sa pagitan ng ginhawa at sakit. Sa sandaling ito, nililibang niya ang pawis na paghihirap. Isa na siyang normal na tao, at hindi na kayanan ng kanyang katawan ang napakaraming enerhiya na dumadaloy sa kanyang katawan. Gayunpaman, pagkatapos na pumasok ang enerhiya sa kanyang katawan, naibalik niya ang kanyang mga nasirang meridian. Pagkatapos, nakaramdam si Terence ng labis na pagka-refresh. Ang bawat meridian sa loob ng katawan ni Terence ay nag-aayos ng sarili sa bilis na nakikita ng mga mata. Huminga ng malalim si Terence. Matapos ayusin ng huling pangunahing meridian ang sarili nito gamit ang lakas ni General Wilson, sa wakas ay mukhang gumaan ang loob ni Terence. Oras na sa wakas. Hindi na niya kailangan pang itago. Si Terence ay hindi lubos na walang kaalam-alam tungkol sa nangyari sa nakalipas na 2 araw. Ang lahat ng mabibigat na impluwensya ay nagdiin kay Pablo sa parehong oras. Paanong hindi niya malalaman iyon? Si Fatty Boy ay isang negosyante at alam din niya. Ang tanging detalye na hindi niya alam ay ang mga kondisyon ng mga kahilingan na ginawa ng bawat bahay.
Ngunit ano ang magagawa ni Terence kahit na alam niya ang tungkol dito? Maliban sa paghahanap ng mga paraan upang mabawi ang kanyang kapangyarihan, wala siyang magagawa. Siyempre, inisip lang ni Terence na ang mga impluwensyang ito ay gusto lamang ng mga industriya ni Pablo. Kahit anong pang-aapi ang nararamdaman niya, hindi siya umimik. Pagkatapos ng lahat, kung ano ang nawala ngayon, babalik si Terence balang araw at ibabalik nila ito sa dalawang kamay. Sa wakas ay naalala ni Terence na ang enerhiya na ginamit niya upang maibalik ang kanyang mga meridian ay mula kay General Wilson. Tumalon si Terence nang imulat niya ang kanyang mga mata at tumingin kay General Wilson. Ang mukha ni General Wilson ay napuno ng sakit at ang mukha nito ay nakakunot ng nakakatakot. Alam ni Terence na ang enerhiyang ito ay pagmamay-ari ng kanyang sarili at alam niya kung gaano karaming enerhiya ang kinakailangan upang maibalik ang isang meridian ng mag-isa. Kaya ba nitong tiisin ang sakit ngayong nagmula ang lahat ng enerhiya sa katawan nito? Hindi sinasadya ni Terence na pabagsakin si General Wilson. Gayunpaman, muling nangyari ang mga kakaibang bagay. Si General Wilson ay parang nakadikit kay Terence at ang enerhiya sa loob ng katawan nito ay dumadaloy pa rin sa katawan ni Terence. Nanlamig ang mga ekspresyon ni Terence. Ano ang nangyayari? Naalala ni Terence na noong pinagaling niya si Trixie Fane, may katulad na nangyari, lahat ng enerhiya sa loob ng kanyang katawan ay bumuhos ng walang kontrol. Hulaan ni Terence. Kapag ang katawan ng transferee ay nangangailangan ng walang katapusang enerhiya, ang lahat ng enerhiya ay patuloy na bumubulusok sa kanilang katawan kung hindi muna siya nagsisil ng ilang acupuncture point. Noong una niyang pretuhin si General Wilson, hindi ba't nangyari rin ang ganito? Para kay Boji Lane, tinatakan ni Terence ang ilang acupuncture point gamit ang mga pilak na karayom upang maiwasan ang kanyang sarili na mag-aksaya ng labis na enerhiya. Gayunpaman, iyon ay sa ilalim ng pangyayari na siya ay umaawit ng Art of Dragon Mastery upang ilipat ang enerhiya. Ngunit hindi alam ni General Wilson ang Art of Dragon Mastery, paano nito na-control ang enerhiya sa loob nito. Dahil ba sa ginawa niya itong Golden Division Dog at umalangaw ito sa sarili niyang katawan para makamit ang epekto. Hindi ito maintindihan ni Terence at mukhang makapasok lang siya sa espasyo sa loob ng Jade Pendant at tanungin si Donotny. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.